Magandang hapon, nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakahanda na ang Philippine National Police sa inaasahang pagdagsa ng mga Pilipinong tutungo sa mga sementeryo at uuwi ng probinsya para sa paggunita ng Undas 2025. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang pambansang pulisya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya para matiyak ang maayos at ligtas na paggunita ng Undas sa buong bansa. Mahigit 30,000 pulis ang ide-deploy sa iba't ibang lugar sa bansa simula October 29 hanggang November 23. Kabilang na sa mga sementeryo, transport terminals at iba pang matataong lugar. PNP deployment plan is already in place. In close coordination, of course, with our partners, with the LGUs and other government agencies. Para naman sa mga motorista, maghigpit na po kayo ng sinturo dahil epektibo na bukas ang big time price hike para sa mga produktong petrolyo. Inaasahang tataas ng piso hanggang piso at 20 sentimos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Sisipa naman sa piso at 80 sentimos hanggang 2 ang aumento sa kada litro ng diesel. At papalo sa piso at 50 sentimos hanggang piso at 70 sentimos ang madaragdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang oil price hike ay dahil sa pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Samantala, alamin naman natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Regine Lanusa. Mayong adlaw, patay ang usa ka inahan samtang samdansab ang anak niini human nga mabangga sa usa ka motorsiklo sa Purok Talisay, Suwan, Davao City kaniadtong Domingo, Oktubre 26 sa kasamtangang tuig. Nasayran nga ang driver sa maong motor, usa ka menor de edad ingon man ang angkas niini. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagdagan ang motor gikan sa direksyon sa Buda ug paingon sa Kalinan. Dihang pag-abot sa maong dapit, nabanggaan niini ang nitabok nga mag-inahang Rosita ug Angel Olivar. Nakahiagom og samad ang mga biktima nga daling gidala sa balay Tambalanan. Apan gideklarang dead on arrival ang inahan nga si Rosita, samtang nagpaalim pa ang anak niini. Gidala sab sa balay Tambalanan ang driver ug ang kasa motor nga nakabangga ug sa kasamtangang ana-ana sa maayong sitwasyon. Busa gikustodiya na karon sa kapulisan. Gibali na sa Community Environment and Natural Resources Office Consenro Midsayap, Cotabato ang usa ka long-tailed macaque human kining giluwas niadtong Oktubre 21 ning tuiga. Sumala sa report sa otoridad, nasayran nga dunay severe self-mutilating behavior ang maong hayop. Kung asa ginapaak niini permi ang iyang bukton, hinungdan sa pagkapungkol niini. Sa karon gibutang na ang macaque sa Specialized Wildlife Care nga pasilidad aron mahatagan og atensyong medikal ingon man mamonitor ang kondisyon niini. Ugma kadto ang nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Regine Lanusa, maayong adlaw. Daghang salamat Regine Lanusa. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.